Tila kasado na nga ang pagrereklamo ng bagong asawa ni pambansang Kolokoy na si Dawn Sherin kay Miss Grace o mas kilalang Marites. Ito ay base sa kanyang post sa personal account nito. Kapansin-pansin na palaban na ngayon si Dawn tulad ng sinabi nito sa live nila ni PK kanina na hindi na umano niya kaya pang manahimik pa dahil sa mga ginagawa sa kanila ni Miss Grace. Kaya naman mas maigi na umanong daanin na lamang nila sa legal na paraan. Ayon kay Dawn, tinuroy niya naman umanong sarili niyang anak ang mga anak ni PK at Miss Grace. Ngunit bakit daw ganito pa ang natatanggap niya mula kay Miss Grace? Sa personal account ni Dawn, binahagi nito ang article na isinulat ng entertainment website na kami.com na kung saan sinulat nito si Miss Grace at ang bago nitong upload na mga larawan na nasa CIDG ito kasama ang kanilang anak ni PK na si Aaron. Caption ni Dawn, "Panindigan mo yan," at may 3 love emoji. Kasunod nito ay sinagot din ni Dawn isa-isa ang mga naging komento ng malalapit sa kanya. Kung pagbabasehan ang mga sagot ni Dawn Sherin tungkol sa larawan ni Miss Grace na nasa CIDG ito, ay tila hindi daw kilala si Miss Grace ng head officer ng CIDG. Ayon pa kay Dawn ay di umano itinanggi ng opisyal na magkakilala sila ni Miss Grace. Kaya naman kataka-taka umanong kung paanong nakapagpa-picture si Miss Grace sa loob ng opisina ng opisyal kung hindi pala sila magkakilala. Tingin ng malalapit kay Dawn at PK ay tila in-upload lamang umano ni Miss Grace ang mga larawan nito sa CIDG upang takutin si PK. Ngunit hindi ito umubra sa bagong asawa ni PK dahil mukhang gumawa na sila ng legal action upang matigil na umano ang mga issue na binabato sa kanila. May larawang kasing binahagi si Dawn sa comment section na kung saan ay makapal na compilation ng papel. Tila indikasyon na ito ng mag-asawa na gumagawa na sila ng legal action. Samantala, deleted na din ang post na ito ni Dawn Sherin. Hindi po ako mga agaw. Sa ganda kong punto, hindi po ako mga agaw. Hindi siya mga agaw. Kasi natawag niyo pa akong kabet. Paano ako naging kabet? Illegal wife na ako. Bago ko pa po nakilala yan, they're going through a divorce already. Nagba-vlog yung dalawang yan, ako pa naghahatid sa bahay nila. Para nang makapag-mukbang to make your fans happy. Para sumaya kayo, para matanggal yung stress nyo, para ipakita sa buong mundo how perfect they are. Pero ang totoo, magkasama na kami sa bahay. And Grace knows that. Oo. Di sa palpa. Tsaka yung flower nyo ng Valentine's Day, sinong bumili nun? Ako, di ba? Who arranged your date na kunwaring date nyo to show social media, di ba? Ako din. Di sa palpal kayo. But you know, people doesn't know that. All they know is, you cheated, I'm a homewrecker, I'm a kabet. But I'm so done, pagod na ako kasi I know the truth. Those people, I don't know them. Hindi ko kailangan mag-explain sa kanila. Huwag ka na mag-explain kasi ang daming mga dito, kampo ng demonyo eh. Nanonood. May stress ka lang. Ang gusto ko lang naman dito sa live ko. Sabi ni Julie Soto, mga kabet talaga. O sige, patunayan natin yan, we'll go to court. Papakorte na lang para magkaalaman na. To just para na lang din sa peace of mind nila. Dahil tinatawag nila akong kabet, right? Okay, let's just do everything the legal way. Yan yung sabi ni Leslie. Ayan, up daw, sabi ni Leslie. Sabi ni Julian N. Soto. Tapos naglalake si Leslie Ann. Pag-aaksay mo pa ba ng itong mga to? Kasi they don't know the meaning of divorce. Bobo nga. Tapos hindi ako... Alam mo ang pagiging bobo wala ng gamot? Hindi pa nadidiscover yung pagiging bobo? Because I remember, hinahatid pa kita sa bahay niyo dati para makapag-vlog kayo. Remember, nagpaalam ka pa sa akin, sabi mo lang, gagawa lang kami ng video, yung tawag doon, yung sa kotse. Tapos kunwari tinuturuan mo siya mag-drive. Tapos sabi mo pa, okay lang ba? Kasi ganito, ganyan. What did I say? Sabi ko naman, oo, kasi that's what you do for a living. You do vlog. Kapag hindi mo gagawin yon, sino kawawa? Mga anak niyo din. Kasi who's supporting them? Us, right? So ngayon, kung mawawalan ka ng pera sa social media, sino naman mahihirapan? Kasi mababawasan ng child support mo. Kahit nabawasan ng sweldo mo sa social media, pinababaan ba natin ng child support mo? Hindi, di ba? Because we care about your kids. Kaso nga lang, sinasabi nila hindi daw ako nagbabayad child support. They don't know that. At saka sa mga nagsasabi niya na gold digger ako, hindi po ako gold digger, mas marami po. Mas marami pang pera to kaysa sa akin eh. Para alam lang din nila, kasi they keep calling me
I'm just so tired of hearing homewrecker, kabe. When, alam mo yun, I mean, okay lang, sige, if they're gonna make content out of it. But then, if you're gonna make the whole world believe na ganun ako, pero hindi naman. I think that's just something different. Kung may galit siya sa'yo lang. Hindi ko naman siya kilala, kayong dalawa yung may away eh. Oh, sino ba pinag-uusapan natin dito? Ikaw. Ah. Wala mo ako binanggit na pangalan dito. Wala mo ako binabanggit na pangalan dito. Bakit parang ano? Sabi niya, explain pa more. Sabi ni Lovejoy, explain pa more. May pamilya pa rin yan bago mo sinibet. Alam mo, may pamilya pa, tulong ka pa, palihim ka rin naman tumitira. Sino to, Joy? Pa-search ko nga to, ganyan. Sabi niya, oh, sinibet mo daw ako nung may pamilya ka daw. May pamilya siya. Oo. May pamilya ka, pero you're already going through a divorce. That's a different story. And we don't live in the Philippines when nakatira kami sa USA. Oo. Ha? Sa We're already Amerika. going through a contest. Hindi ako ganun katanga para kumabit. Sa ganda kong to, kakabit ako. Oh, ano? Ano sabi niya, ha? Sa ganda ko tong love, sa tingin mo kakabit ako. Oo. Hindi. Tsaka, ito si Juju. One time lang yan. Oo. One time lang nangyari yan. Ano masasabi niya, ha? Wala. Si Joe Borja, you don't need to explain yourself. May nasira akong pamilya. No, wala akong sinirang pamilya dahil hiwalay na sila. Walang... Bago naging kami. Kaya nga, ang gusto ko ngayon, Just do everything the legal way para alam nila. Hindi. No, love, that's what we do. Let's just have the media do it. Yung Oo. media na lang natin, if we're gonna do everything Oo the nga. legal way, para alam ng Oo. tao yung totoo, hindi yung Oo. parati tayo. Nakapagod na eh. kaya nga, Gagamit ka pa ng mga matataas na opisyal na gano'n. No, don't do that. huwag kang I gagamit. know a lot of people that was hurt. Gagamit ka pa ng mga matataas na tao para lang bulabugin kami. Diba? Nandito na nga kami sa Pilipinas eh. Yeah, masaya na kami dito sa Pilipinas. At saka yung mga anak ko dyan sa Amerika. Hindi ka man pinapabayaan eh. Hindi ka man pinapabayaan. Hindi naman ako nagkulang. Oo, siguro, hindi ko na sila kasama ngayon. Pero, Ako talaga, ayaw mo naman lumabas eh. hindi. Huwag ka na lumabas. Bakit kailangan pa lumabas? Huwag ka na lumabas. Ito ka na lang sa loob ng bahay. Pero love, I'm just so tired of it. I just wanna do everything the legal way. Fabian P.S. Going through divorce, which means nasa process pa. Oh my God, we're in the US, just like what I said. Sa US, ang daming magkasama sa bahay na, actually, ang daming they're going through a divorce, but they're already dating. Nagde-date na sila. There's no law sa US na hindi ka pwede makipag-date kapag you're going through a divorce. Hindi nga nila alam yon. Sa bagay. Iba nga kasi ang pag-iintindi nila dito sa Pilipinas. Dito kasi sa Pilipinas, walang divorce. Doon kasi, kapag doon, file man or final ang divorce mo, ibig sabihin nun, wala nang pag-asa. Wala nang pag-asang magkabalikan pa. May problema na. May problema na. At saka hindi ko na problema yung problema niya mag-asawa. Diyos May ko. problema na nangyayari Pinadama niya sa kaanuhan niya. sa likod ng camera. Basta ang alam ko lang, basta ang importante sa akin, patay na patay sa akin, asawa ko. Hindi? Ano hindi? Man, Juju. Hindi daw sabi Juju. Hindi. Now, why don't you tell them what you really wanna tell them? Na ano? Parating mo sinasabi sa akin araw-araw pag bago tayo matulog, pag malungkot ka. Alin? Ayun. Sucks na nung dati, pinapasaya mo sila. Oo. Yung mga fans. Yun lang ang gusto ko sabihin sa inyo, mga bashers ko Yung mga nag-aano sa akin no, na naging bashers ko na ngayon. Ang masasabi ko lang sa inyo, kahit na ganyan kayo, at least, Pinapasaya mo. dati, napasaya ko kayo. Pero ang di ko lang maintindihan, ngayon, masaya na ako. Bakit hindi rin kayo maging masaya para sa akin? Yun lang. Malungkot lang isipin. Na dati, ang dami kong naririnig sa inyo na pampawala ako ng stress sa buhay ninyo. Kahit na pagod kayo sa trabaho, nawawala ang stress nyo dahil napapanood yung mga videos ko. Pero ngayon, biglang ganyan. Isipin nyo na lang na dati at least napangiti ko kayo. Yun na lang ang iisipin ko na rin. Kahit na masasama yung mga pinagsasabi nyo sa akin, at least napangiti ko kayo noon. Yun na lang.